Hindi lang barko ang dala ng Japan Defense Minister sa pagbisita niya sa Pilipinas ngayong Mayo. Dahil aside sa Abukuma-class destroyer escort na pinag-uusapan, may mas mabigat pang usapin sa likod nito. Hindi ito basta tungkol sa dagat. Ito ay tungkol sa kung paano babantayan ng Pilipinas ang buong himpapawid nito, at kung paano ito lalaban kapag may banta na. Radar at surface-to-air missile system. Oo, tama ang narinig ninyo, radar at missile system. At kung matutuloy ang mga planong ito, posibleng magbago ang buong depensa ng bansa. Habang abala ang publiko sa usapin ng West Philippine Sea at mga barko, may isang kritikal na kahinaan ng Pilipinas na matagal ng problema, ang kakulangan sa sapat at tuloy-tuloy na air surveillance. Sa madaling salita, hindi pa ganap na nakikita ng Pilipinas ang buong kalangitan nito. May mga bahagi ng Philippine Airspace at Philippine Air Defense Identification Zone o PADIZ na hindi ganap na natututukan ng radar systems. At sa modernong panahon ng digmaan, napakalaking risk nito. Dahil kahit gaano kalakas ang hukbong dagat o hukbong himpapawid, kung kulang ka sa detection, lagi kang isang hakbang na huli. Bilang bahagi ng ReHorizon 3 program, plano ng Philippine Air Force na kumuha ng 4 na karagdagang Air Defense Surveillance Radar o ADSR systems. Ang layunin nito ay simple pero kritikal, punuin ang mga blind spots sa radar coverage ng bansa. Ang radar ang nagsisilbing unang linya ng depensa. Ito ang nagde-detect ng anumang aircraft, drone, o missile na papasok sa airspace. Kung wala ito, wala kang maagang babala. Kung meron, may oras kang magdesisyon. At dito pumapasok ang Japan. Noong 2022 pa lang, may plano ng pag-usapan ang pag-export ng JFPS-3ME radar systems mula sa Mitsubishi Electric papuntang Pilipinas. Ang radar na ito ay ginagamit mismo ng Japan para sa kanilang sariling air defense network. Hindi ito ordinaryong radar. Ito ay high-performance system na kayang mag-detect ng multiple targets sa malalayong distansya, kahit pa high-altitude jets o low-flying threats. Sa pamamagitan ng ganitong klase ng radar, magkakaroon ang Pilipinas ng mas malinaw at mas mabilis na situational awareness. Ibig sabihin, hindi ka na basta nagre-react. Nakakapaghanda ka na bago pa man mangyari ang banta. Pero gaano ba talaga kaimportante ang ganitong klaseng kakayahan sa totoong sitwasyon? Sa modernong air defense, hindi sapat na may radar ka lang. Ang tunay na laban ay nasa bilis ng pagproseso ng impormasyon at kung gaano kabilis makaka-respond ang isang bansa. Halimbawa, kapag may unidentified aircraft na pumasok sa loob ng PADIZ, ilang minuto lang ang pagitan para ito ay ma-detect, ma-track, at ma-classify kung ito ba ay kaalyado, sibilyan, o posibleng banta. Dito nagiging kritikal ang integration ng radar system sa command and control network. Hindi lang ito simpleng nakakita ka, kailangan maipasa agad ang impormasyon sa command center, ma-analyze, at makapagbigay ng utos kung kailangan bang mag-scramble ng fighter jets o maghanda ng missile systems. Kung magkakaroon ng Pilipinas ng ganitong klaseng integrated setup, mas magiging mabilis ang decision-making process. Hindi na mano-mano o delayed ang response, real-time na ang galaw ng buong sistema. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kabilang bahagi ng equation, ang missile system. Ang surface-to-air missile system gaya ng Type 03 SAM ay hindi lang basta pampasabog. Ito ay precision defense weapon na kayang mag-intercept ng aerial threats habang nasa ere pa lamang. Ibig sabihin, bago pa makalapit sa critical infrastructure o military bases ang isang banta, maaari na itong maneutralize. Ang ganitong klaseng capability ay mahalaga lalo na sa panahon ngayon kung saan hindi lang aircraft ang banta, kasama na rin ang cruise missiles, drones, at iba pang advanced aerial systems. Isipin mo ang senaryo na may paparating na fast-moving target. Kung radar lang ang meron ka, makikita mo siya, pero hanggang doon lang. Pero kung may missile system ka, may kakayahan kang pigilan ito. At dito pumapasok ang konsepto ng deterrence. Kapag alam ng ibang bansa na may kakayahan kang mag-detect at mag-intercept ng threats, mas nagiging maingat sila sa kanilang galaw. Hindi na basta-basta papasok o magpapakita ng aggression dahil alam nilang may katapat na depensa.
Sa ganitong paraan, ang radar at missile system ay hindi lang para sa actual combat, ito rin ay nagsisilbing panangga laban sa posibleng tensyon. Isa pang mahalagang aspeto ay ang interoperability. Dahil ang mga sistemang ito ay galing sa Japan, may posibilidad na maging compatible ito sa systems ng ibang kaalyado ng Pilipinas, tulad ng Estados Unidos. Ibig sabihin, mas magiging seamless ang joint operations, lalo na sa mga combined exercises o sa oras ng krisis. Sa huli, ang pinag-uusapan natin dito ay hindi lang simpleng pagbili ng kagamitan. Ito ay pagbuo ng isang depensang kayang makakita, mag-isip, at kumilos sa loob ng ilang segundo, isang kakayahang matagal ng hinahangad ng Pilipinas. Ngayong Mayo taong 2026, inaasahang magkakaroon ng meeting sa pagitan ni Shinjiro Koizumi at ni Gilberto Teodoro dito sa Maynila. At isa sa pinaka-importanteng agenda, ang pagdedesisyon kung tuluyan ng e-export ang karagdagang radar system sa Pilipinas. Pero hindi lang radar ang usapan. Dito napapasok ang mas malaking pagbabago. Kung ang radar ang mata ng bansa, ang missile system naman ang kamay na kayang sumagot sa banta. Isa sa mga posibleng pag-usapan ay ang pag-export ng Type 03 SAM, isang medium-range surface-to-air missile system ng Japan. Ito ang magiging backbone ng ground-based air defense ng Pilipinas kung matutuloy. Ano ang ibig sabihin nito? Kapag may na-detect ang radar na banta, halimbawa, isang hostile aircraft o incoming threat, may kakayahan na ang Pilipinas na i-neutralize ito bago pa ito makalapit. Hindi lang ito panunood, ito ay aktwal na depensa. Bakit malaking bagay ito? Sa kasalukuyan, limitado ang kakayahan ng Pilipinas sa air defense. Oo, may radar, pero hindi pa sapat ang coverage. At mas mahalaga, kulang sa missile systems na kayang mag-intercept ng aerial threats. Kaya kahit may detection, kulang sa response. Kung pagsasamahin ng bagong radar systems at surface-to-air missiles, mabubuo ang tinatawag na Integrated Air Defense Network. Isang sistema na nakakakita, nakakapag-track, at kayang sumagot. Ito ang hinahanap ng modernong depensa. Hindi rin mawawala ang usapin ng coastal surveillance radar systems. Ayon sa mga ulat, posibleng magbigay ang Japan ng 5 coastal radar bilang grant para sa Pilipinas. Ang mga radar na ito ay magpapalakas sa monitoring ng ating mga baybayin. Ibig sabihin, mula sa dagat hanggang sa himpapawid, may konektadong surveillance network. At kapag pinagsama mo ang coastal radar, air defense radar, at missile system, nagkakaroon ka ng layered defense. Ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking plano ng Armed Forces of the Philippines, ang pagbuo ng Integrated Ground-Based Air Defense System. Hindi na ito hiwa-hiwalay na kagamitan. Ito ay isang network, isang system na magkakaugnay ang radar, command centers, at missile batteries. At sa gitna ng lahat ng ito, ang Japan ang isa sa pangunahing partner. Bakit ngayon ito nangyayari? Hindi ito aksidente. Ang Japan ay unti-unti nang binabago ang kanilang pulisya pagdating sa pag-export ng defense equipment. Sa ilalim ng kanilang 3 Principles on Transfer of Defense Equipment, dati ay mahigpit ang restrictions. Pero ngayong 2026, plano nilang i-relax ang guidelines para payagan ang export ng mas advanced, even lethal, systems sa mga kaalyado tulad ng Pilipinas. Ibig sabihin, mas bukas na sila ngayon na tumulong sa aktwal na depensa ng bansa. Ano ang posibleng resulta ng meeting? Sa paparating na pagbisita ngayong Mayo, may ilang critical na pwedeng mangyari. Ma-finalize ang radar acquisition, maaprubahan ang coastal radar grant, masimulan ang proseso para sa missile system. At kung mangyari ang mga ito, hindi lang ito simpleng modernization. Ito ay magiging pundasyon ng air defense capability ng Pilipinas sa mga susunod na dekada. Kaya habang nakatutok ang marami sa mga barko at naval assets, baka mas mahalagang tanong ang dapat nating pagtuunan. Handa na ba ang Pilipinas na bantayan ang sarili nitong kalangitan? Dahil sa modernong panahon, ang laban ay hindi lang sa dagat. Ito ay nasa radar screen. At sa bilis ng isang missile, ilang segundo lang ang pagitan ng babala at aksyon. Kung matutuloy ang mga planong ito, maaaring sa unang pagkakataon, magkakaroon ng Pilipinas ng kakayahang hindi lang makakita ng banta, kundi pigilan ito.